Good morning, KM. Wow, ang ganda ng sagot ah. Masiglang umaga sa ating lahat. Ayan, handa na po ba tayo na magpuri at sumamba sa ating dakilang Diyos? Handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating dakilang Diyos? Amen! Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat sa Kanya dahil tayo ay may lakas at narito tayo ngayon para siya ay ating maranasan at tunay na siya ay ating mapapurihan. Basahin po muna natin ang salita ng Lord mula sa Deuteronomy. Sabay-sabay po tayo na basahin ito. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Ayan, salamat. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Salamat sa Lord. Dahil yung Kanyang katapatan at yung Kanyang pagmamahal ay mararanasan hanggang sa ilang salinlahi natin. Salamat sa Panginoon. Purihin siya. Dahil sa bawat araw, ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay mabuti. Kahit na tayo ay may mga pagsubok, may mga sakit, o mayroong mga problema, ang Diyos ay naging tapat. Amen. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo ay nakakatayo at tayo ay narito para sa Kanya. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Bigyan ko po kayo ng pagkakataon na makapag-personal na panalangin sa Panginoon. Sige po, let's pray. Panginoon, magandang umaga po. Salamat, Lord, sa presensya ng bawat isa, sa kalakasan na meron kami, at sa pag-iingat mo rin, Panginoon, na kami ay narito upang Ikaw, Panginoon, ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo, Panginoon, na ang oras na gagamitin namin ay tunay na Ikaw ay makatagpo at Ikaw din ang aming marinig, na siyang magiging lakas namin, Lord, sa araw-araw. Samahan niyo po kami, Panginoon, na Ikaw ang tunay na mailuklok diyan sa iyong trono. Ang kapangyarihan mo ay tunay na aming maranasan. At Ikaw ay aming mabigyan ng kagalakan. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan, sa aming mga salang nagawa, sa isip, sa salita, mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Patawad po. Upang malaya ka namin, Panginoon, ng masamba. Malaya ka rin naming makatagpo at maranasan sa umagang ito. Hinihingi rin namin, Ama, ang gabay ng banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. We need your presence, Lord. We want to praise you. We want to glorify your name. Sa inyo po, Panginoon, ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa inyong pagiging tapat sa buhay namin sa araw-araw. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pag-awit, at ang aming pagsamba sa inyo ng buong puso. Sa inyo po, idinadalangin namin ang lahat ng ito nang may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga kamay. At maaari po tayong umindak para sa Kanya.
Dakila ka, Panginoong Jesus, sa buhay ko. Ika'y di nagbabago noon pa man hanggang ngayon. Kung puso't lakas, ikaw ay aking mamahalin. Ang pag-ibig mo sa'kin, oh Diyos, lahat ay kaya mong gawin. Walang imposible sa'yo. Ikaw ay tapat, pangako mo'y di nagbabago. Ikaw ay sapat, pagmamahal mo'y umapaw. Ikaw ay tapat, pupurihin at tatakilain. Jesus, ikaw lamang ang sasambahin. Yes, Lord. Dakila ka, Panginoong Jesus, sa buhay ko. Ika'y di nagbabago noon pa man hanggang ngayon. Buong puso't lakas, ikaw ay aking mamahalin. Walang hanggang pag-ibig mo sa'kin, oh Diyos, lahat ay kaya mong gawin. Walang imposible sa'yo. Ikaw ay tapat, pangako mo'y di nagbabago. Ikaw ay sapat, pagmamahal mo'y umaapaw. Ikaw ay tapat, pupurihin at tatakilain. Jesus, ikaw lamang. Ikaw ay tapat, pangako mo'y di nagbabago. Ikaw ay sapat, pagmamahal mo'y umaapaw. Ikaw ay tapat, pupurihin at tatakilain. Jesus, ikaw lamang ang sasambahin, ang sasambahin. Dakila ka sa buhay ko, wala nang papantay sa pag-ibig mo. Dakila ka sa buhay ko, wala nang papantay sa pag-ibig mo. Minsan pa, dakila ka. Come on, let's sing this to the Lord. Yes, Lord. Sa pag-ibig mo, dakila ka sa buhay ko, wala nang papantay sa pag-ibig mo. Ang pag-asa't pagmamahal, kapayapaan ay aking nadarama. Jesus, ang pag-asa't pagmamahal, kapayapaan ay aking nadarama. Jesus, sing this. Ikaw ay tapat. Come on, sing this to the Lord. Ang Diyos natin ay laging tapat. Ikaw mo yan. Pagmamahal mo'y umapaw. Ikaw ay tapat, pupurihin at tatakilain. Jesus, ikaw lamang. Minsan pa, ikaw
Lord. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Hesus. Sa iyong katapatan, Panginoon, lubos-lubos ang aming pasasalamat. Hindi namin kayang sukatin, Lord, yung pag-ibig mo at yung katapatan mo sa buhay namin. Sometimes, akala namin di mo kami naririnig. Sometimes, akala namin nakalimutan mo na kami. Pero sabi mo nga, ikaw ang aming Diyos na tapat. At hindi ka magbabago. At ang iyong kabutihan ay umaabot sa ilang libong salinlahi namin. Salamat, Lord. Na sa bawat araw ng buhay namin, ang katapatan mo, Lord, ay lagi mong pinapaalala. Na ang plano mo at ang nais mo para sa buhay namin ay mas maganda. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katatagan at ikaw rin ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Iyan ang katotohanan ng iyong katapatan. Thank you, Lord, for your love and your concern to us. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos,
Umawit tayo ng bagong awit sa Panginoon bilang pagpupuri natin sa Kanya. Worship you, Lord. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Yes, Lord. Sing this. We worship you, Lord. We honor you in our life. Minsan pa. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Yes, O Lord, we honor you. We glorify your name, Jesus. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah to you, Lord. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah. Magpatuloy po tayo sa pananalangin natin, mga kapatid. Lord, salamat po, napakabuti mo sa amin. Iba-iba, Panginoon, yung sitwasyon namin ngayon. Merong iba sa amin dito ay nasa masaya at mainam na estado. Meron din sa amin dito, Panginoon, may mga struggles, may pinagdadaanan. And yet, Lord God, you are equally good to all of us, Panginoon. In our spirit, Lord God, we know that you are an ever-loving God, Panginoon, regardless of what we're going through, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na you brought us here to church. We thank you, Lord God, ngayon pa lang, Panginoon, dahil naniniwala kami, Lord God, na ikaw ay mangungusap sa bawat isa sa amin. You will speak through our spirits, Panginoon.
We only ask, Lord God, that the Holy Spirit be in our midst. Anything, Panginoon, na ma-share namin sa bawat isa this morning, allow it to grow in us, Panginoon. Remind us, Lord God, kung sakaling nalimutan na namin na Ikaw ang Diyos na mabuti at Ikaw yung Diyos na buhay. Lord, allow this morning to be a reminder for everyone, Panginoon. Doon, Lord God, sa mga darating pa lang, dadalhin mo pa lamang dito, Lord, bring them here safely, Lord God. Salamat, Panginoon. We offer this day to you. We offer this service to you. May all these, Panginoon, be for your greater glory alone. Salamat, Lord God. All this we pray in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen! Ayan. Okay, bago yan, batiin nyo po yung katabi nyo, Merry Christmas! Yan. Oh, Merry Christmas. Sige po, makakaupo na po tayo. Sige nga po, taas yung kamay nyo. Nagpainit na ba kayo ng tubig kanina? Naligo kayo? Hindi? Ay, matapang. Okay. Oo, kami ni Matt, minsan nagpapainit na kami ng tubig kasi malamig na talaga. Tsaka hindi na kami nag-electric fan. Nag-electric fan pa ba kayo minsan? Oo, yan. Medyo makakatipid tayo sa electric fan. Pero sa pagpapainit ng tubig, di tayo masyado nakakatipid. Pero salamat sa Panginoon at malapit na ang Pasko. Malapit na ba? Oo, parang 30-something na lang, di ba? Ay, ilan na lang po? 35 days na lang. O, kita nyo yan? Parang kahapon lang, 36. O, ngayon, 35 days na lang. Excited ba kayo sa Pasko, mga kapatid? Oo, ayan. Mukhang may masaya dito kasi naka-bonus na yata. Oo, ibigay nyo na. Nakuha nyo na ba? Ayan, okay. So, salamat po sa Lord, no? Ngayong umaga, ang pag-sharean natin, nung isang linggo ko pa iniisip-isip to kasi parang ilang panahon na natin itong nabasa sa ating mga devotion, ilang times na rin natin ito siguro na pag-usapan sa ating mga cell, dito sa church, mismo sa services, no, na pag-usapan na natin. And yet, iniisip ko, bakit kaya there will come a point sa ating buhay Kristiyano na parang nabasa na natin, narinig na natin, napag-sharean na natin, pero paulit-ulit. May pag-uulit, hindi lang doon sa kung paano ito pinag-uusapan, pero literally, syempre, if you keep on reading the Bible, syempre, you will come across the same verses. Kaya, ang siguro magandang tingnan natin, kasi nung nagpe-prepare ako for this, iniisip ko at pinagpe-pray ko sa Lord, Lord, anong fresh revelation ang meron ka for me? So, siguro pwede nating ihanda yung mga sarili natin, Let's seek what the Lord will speak to us personally, individually, dito sa mga lines or mga verses na makikita natin in a little while. Sige po, Ate May, pwede na po natin, i-share ang ating PowerPoint presentation. Okay, basahin nga po natin yung title ng ating word for today. Sige po, 5, 6, 7, go. Ayan, the tree and its fruit. Okay. Itong verses na ito, na Luke 6:43 to 45, madalas itong pinag-uusapan, especially kung siguro yung focus ng sharing ay yung mga ugali natin bilang mga Kristiyano. So ngayong umaga, bahagi pa rin ng ating series for 2023, yung Making Jesus Known. So mamaya may kukonect natin paano makikilala ang Panginoon ng batay doon sa puno at sa bunga nito. Okay, excited ba kayo sa 2024? O, hindi masyado. Matagal pa naman, mga 2 months pa. Pero tingnan ninyo po malapit na natin matapos yung Making Jesus Known. Maging excited tayo mga kapatid doon sa kung ano yung i-reveal ng Panginoon, most especially kay Pastor Joe. Ipag-pray natin si Pastor Joe doon sa i-reveal sa kanyang ng Lord hinggil sa theme ng ating 2024. Dahil dito sa ating napag-usapan, throughout the year na Making Jesus Known, napansin niyo po ba na most of the topics na napag-usapan natin ay directed to us, sa atin bilang Kristiyano, at kung paano makikilala ang Panginoon sa pamamagitan natin.
medyo matinding pressure yun, ano? Kasi parang, okay, kunyari, di alam nung tao na Kristiyano ka. Makikilala ba niya si Jesus sa pamamagitan ng forma mo? Ganyan, ay, ito, Christian to. Or, malalaman ba ng tao kung sino si Jesus nang naayon sa kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig? Pero actually, itong pag-usapan natin this morning, medyo matindi siya. Dahil yung direction na kung paano makikilala si Jesus sa pamamagitan natin ay sa pamamagitan daw ng bunga natin. Sige po. Medyo maliit lang pala no, yung text, pero sige po, i-ask natin si Sir Matt. Sir Matt, dahil present ka today, pakibasa nga po, Sir Matt, yung ating English version. Luke 6, verses 43 to 45. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Okay, sige po, kayo na rin. Okay, ayan po. Okay, sige, basahin ko yung yung Tagalog na version po nito. Kasi mas striking kapag sa ating native language. Sige po. Sabi dito sa 43, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama. At wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Either way, whichever language we are reading, dahil powerful ang salita ng Panginoon, it will strike you. Dahil dito, yung image na nakikita natin ay dalawa, may puno at may bunga. Now, what's interesting lagi ay kung paano ginagamit yung images ng tree at ng fruit para ipangusap sa atin ng Lord yung kung ano tayo bilang tao, sino tayo bilang isang Kristiyano, at kung paanong nakikita ang bunga, ano ba yung bunga sa buhay ng isang Kristiyano? Tanong, may bunga na ba kayo? Ay, di tayo sure. Okay, ayan. So, ang maganda kasing itingnan natin this morning ay, kung ako ay puno, ano ang bunga ko? Kung ang puso ko ay puno ng something, ano kaya yung something na yon? Ito ba ay masama? Ito ba ay mabuti? Either way, lalabas at lalabas kung ano ang laman ng kalooban. Lalabas at lalabas kung ano ang fruit designed for that particular tree. Diba sabi nga, hindi nga maipagkakaila kung ano yung magiging bunga ng isang puno. So pag-usapan natin yung puno at bunga. Okay. Siguro para mas ma-capture natin yung point. Inilagay ko dito na the tree and the fruit. So, yung puno at ang kanyang bunga ay produkto ng isa't isa. Tama po ba? Lalo na kung fruit-bearing tree ito. Hindi naman magkakaroon ng puno ng mangga kung walang buto ng mangga. O, tanong, anong nauna? Puno o bunga? So parang anong nauna? Manok o itlog? Pero hindi natin yun pagdedebatihan. Pero ito ay sigurado na kung ano yung puno, yun din ang kanyang bunga. Yung bunga ay nanggaling sa puno.
So, kung ganun yung cycle, paulit-ulit na pinuproduce nila ang bawat isa, siguro itong first point natin, maganda din natin itong pag-isipan ng naayon sa sarili natin. Sabi dyan sa unang bullet, if the tree is unhealthy, so will the fruit be. Kapag may sakit yung puno, may sakit yung halaman, most likely ganun din ang kanyang magiging bunga. Okay. Doon tayo sa physical na estado natin. Kapag tayo ay may nararamdaman sa ating katawan na masakit, hindi tayo yung same version of ourself, no? Parang kayo, halimbawa, pag alam ninyo, pagkakita nyo pa lang doon sa tao na, ay, para siyang malamya. Parang wala siyang energy for today. Baka puyat siya, baka may sakit siya, baka may iniinda ito. At ganun din na kapag ang puno, for example, ay napeste, alam mo na hindi ito magkakaroon ng bunga na ine-expect mo. Either may tama yung fruit or maybe, ano ba yon yung hindi lumalaki ng naayon sa kanyang supposedly expected size. Ganun din, ang sabi dito sa pangalawang bullet, if the tree is in a best state, sa kanyang pinakamainam na estado, ganun din ang magiging puno. Ay, ganun din ang magiging bunga. At syempre, yung bunga, pag naging puno yon, ganun din siya. It's a cycle. Now, my question to you now, mga kapatid, ay ito. Gaano katagal ka na mula nung tumanggap ka sa Panginoon? Yung bunga ng isang Kristiyano ay hindi naman nakabatay sa 10 years na akong Kristiyano, 5 years pa lang akong Kristiyano. Minsan, ang bunga ng pagiging Kristiyano ay hindi na aayon kung gaano katagal. May mga Kristiyano na namumunga ng good fruits kahit katatanggap pa lang niya sa Lord. Pero meron din na mga Kristiyano, for example, matagal na sa pananampalataya, minsan good fruits, minsan bad fruits. Either way, may bunga ito. Ngayon, ang tanong ay, paano kung walang bunga? Anong meron dun sa puno na hindi namumunga? Perhaps wala siya sa kanyang best state. Perhaps yung puno ay hindi malusog. Perhaps merong kailangan gawin doon sa puno nang sa ganun ito ay mamumunga. Sige po, tingnan natin yung susunod na point. Ang sabi dito ay, basahin nga po natin yung unang bullet at 3, 5, 6, 7, go. Yung pangalawa po. Ayan, okay. Hindi lang naman yon sa pagkakaroon ng bunga. Hindi lang batay sa, meron ka bang bunga o wala? Dahil ang puno ay may seasons din. May panahon. May panahon na the fruits that we bear, the Lord is really glorified. May mga fruits na nagtatagal bago mamunga. Tama ba? Halimbawa, yung mga magulang po dito, kung ang itinanim ninyo sa inyong mga anak ay yung gift of education, for example, matagal bago magkaroon ng ROI yan. Napakatagal na panahon ng pag-aaral bago mo makita na, ay ito, sa ganitong paraan ko, ininvestan yung anak ko sa pag-aaral. Hindi naman after niyang mag-kinder. Kinder ka na, graduate ka na ng preschool, magtrabaho ka na agad. Some fruits take time to develop. In the same way na, ito. Okay, yung mga magulang dito na may apo na, nakikita nyo ba yung bunga ng tinanim nyo sa anak nyo sa pamamagitan ng mga apo po ninyo? Happy naman po kayo. Happy ba kayo? Ito na yung bunga. Ayan. Because whatever we sow, ano sabi sa kasabihan? We reap. Okay. Pero hindi naman din ibig sabihin na kung palagay natin ay meron tayong naging kakulangan sa, kunyari, sa pagpapalaki ng ating mga anak, ay hindi yon
mareremedy. Alam niyo kung ano yung kinaganda ng Luke 6:43 to 45? Ito ay nag-a-affirm sa atin, mga kapatid, na dahil tayo ay tumanggap kay Jesus, we will definitely bear fruits. But we have to be also conscious of the fact na kung tayo ay believer ng Panginoon, yung bunga, supposedly, na makikita sa atin, dapat ito ay supposedly makaka-glorify sa Panginoon. For example, if you have been planted by the Lord sa iyong paaralan, sa iyong school, and your classmates do not know that you are a believer, then definitely, if the fruits that you will bear, supposedly, kahit hindi alam ng ibang tao na ikaw ay believer ng Panginoon, kahit hindi nila literal na malaman, magwa-wonder sila, bakit ikaw ay ganito kumilos, bakit ganito ka magsalita, bakit ganito ka makitungo sa iba. The quality of the work that you do, supposed to be, dapat ito din ay nakaka-glorify sa Panginoon. Minsan lang, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, madali itong gagawin, tama ba? Lalong-lalo na kung tayo ay na-challenge sa ating mga katrabaho. Meron ba kayo na-experience na nagtatrabaho ka, nakakawala ng spirito ng pagiging Kristiyano, yung kasamahan mo? And yet, the Lord will convict you to still continue to be doing things that will glorify Him. Mahirap siya. Mahirap siyang, halimbawa, yung fact lang na minsan mahirap magpigil ng inis. Yan, mahirap magpigil ng inis or mahirap bang magpigil magsabi ng masasamang words? Oh, nakatikom yung bibig, pero yung isipan, wow, dami nang nakalista ng mga, mga masasamang words. Pero syempre, mas mabuti na lang din yun na itikom na lang natin yung bibig natin, wag na lang sabihin. At kung nandito sa isipan yung masasamang words, ay talagang kailangan natin yan ipag-pray sa Lord, no? Ayan po, sa susunod na bullet, ano pong sabi dyan? Sige nga po, pakibasa. First bullet po. 3, that is neglected. Ayan, unpredictable fruit. Either mapait yung fruit, yung iba maasim, or ano yung bland, yung walang lasa. O anong gusto nyo dyan? Yung mapait na bunga, maasim, or matabang. Last week, bumili ako ng suha. Naisip, parang gusto ko bumili ng suha. So, kahit parang feeling ko medyo mahal siya, binili ko pa rin. Tapos pagkahiwa ko, medyo nainis lang ako kasi, girl, tuyot siya. Parang, bakit naman ganito? Oo. Tapos iniisip ko, syempre, di ko naman kasi alam, no? Baka out of season yung suha. Pero rin, sabi kasi dyan, di ba, kapag yung puno ay nourished, and if it's in season, that's the only time that it will produce good fruits or yung matatamis. Naalala ko dati, nung nakapunta ako one time sa Camiguin, syempre nung nalaman ko, dito pala galing yung lansones na masasarap talaga. Kasi apparently, yung lansones sa Camiguin ay galing sa Thailand. Kumbaga, yung variety niya ay galing sa Thailand. Pero iba na, ewan ko lang naman na. Ang sabi kasi, mas matamis daw yung lansones sa Camiguin dahil ito ay isang volcanic island. So, yung variety niya na galing sa Thailand, matamis na yon to begin with. Pero dahil merong nourishing elements yung abo or yung lupa mismo ng Camiguin bilang ito ay isang volcanic island, sobrang tamis. Pero nung nagpunta kami doon, hindi kami nakabili ng kahit anong lansones. 0 lansones ang panahon na yon. So ano yung nalaman ko doon sa mga tao doon? Sa Camiguin daw, hindi nila pinipilit na mamunga yung mga lansones nila. Ibig sabihin, hindi nila nilalagyan ng abono, di nila nilalagyan ng kahit anong artificial ways para mamunga ito.
dahil gusto nila ma-preserve yung natural taste nung variety ng kanilang lanzones batay sa kung kailan gusto nung puno na mamunga. Merong mga pagkakataon na gusto nating mamunga tayo ng mga bagay sa paraan at panahon na gusto natin. Tama ba? Oo, pilit na pilit tayo, ano? And sometimes though, if we don't yield the fruit that we want in the time or season that we want, ano yon? Ang fruit na lumalabas sa atin ay kapaitan. Ayan, ang pait-pait naman. Ang asim-asim naman. At sometimes, no, not sometimes, pero I'm sure guilty din kayo dito, kagaya ko. Yung, ano ba, paano ko ba sabihin? Yung pait na nararamdaman natin or yung kaasiman na nararamdaman natin, most likely, it's directed to the Lord. Have you been bitter towards the Lord? Ay, hindi. Bitter ako sa ibang tao, pero hindi sa Lord. And yet, aminin natin o hindi, naniningil tayo sa Panginoon. I serve you. I bring my family to church. I do my devotions every day. Nag-share ako ng mga scriptures sa Facebook page ko. Yung paniningil na ginagawa natin sa Panginoon, especially if we don't yield the fruits that we want at the time that we want them, yung kapaitan natin laging directed sa supposedly ginagawa dapat ng Lord for us. My question to you now, mga kapatid, ay ito. Kung hindi ka namumunga doon sa panahon, pagkakataon, at sa paraan na gusto mo, is the Lord less of a God? Dahil hindi niya ibinigay sa panahon at pagkakataon na gusto mo, kung ano man yung gusto mo? Or, ito pa yung isang, siguro pag-iisipan natin. What if the Lord knows exactly that you are serving Him? Alam na alam ng Lord, for example, na squeaky clean ang iyong spiritual life. O paano kung nag-bear ka ng fruit? Pero hindi yun yung fruit na gusto mo. Example, you've been rearing your child in the ways of the Lord. Pinapalaki mo yung mga anak mo sa salita ng Panginoon. And yet, merong mga actions ang iyong mga anak na hindi, feeling mo hindi ganun dapat yung nangyari sa kanya. Does that mean that the Lord is less good to you because the fruit that you have is not the one that you were expecting, for example? Sino ba ang magsasabi kung ano ang bunga na magmumula sa puno kung hindi pa to tumutubo? Hindi mo naman talaga malaman kung matamis, maasim, o kung ano man yung prutas na yan hanggat di mo natitikman, tama? Yung suha nga na nabili ko, parang, okay yung shape, ganyan, ganda nung labas niya. But no, hindi. Actually, wala na nga siyang lasa, dry pa. Naku, sayang pa yung pinambili natin dyan. Merong mga tao din naman na amazing din, yung mga namimili ng prutas. Ang galing din nila kasi parang, paano nila nalaman na yung prutas na to ay matamis? Okay, di ba may mga prutas na pag pinisil mo, dun daw nalalaman kung matamis, tama? Kung matigas, malambot, yung texture niya. Ano pa, pag inaamoy-amoy, ito, mabango, pinipitik. Yan, yung buko, di ba, pinipitik-pitik yun? Ano pa? Di ba parang minsan sa palengke nakalagay, wag pisilin, mga ganyan, kasi nalalamog naman talaga. Ayan pa, pinipisil-pisil mo yung fruit na gusto mo, parang minamasahe mo, hinihilot mo. Paano kung malamog? Hindi rin. Hindi rin naayon dun sa gusto mo. Ayan. Ay, ito pala. Di ba ngayon, kahit dito sa Silang, meron na yung mga apple na maliliit, tas halo yung kulay niya, parang red na yellow na hindi. Syempre yung mga kinalakhan nyo, yung Washington apples, ano pa yan, yung Fuji ba? Fuji, yan. Okay, syempre pag hinawakan mo siya, firm siya, di ba? Firm yung balat niya, ganyan.
feeling mo, pag pulang-pula siya, matamis. Yan. Pero okay. Gusto niyo ba yung apple na pag kinagat niyo, parang nagpupulbos? Di ba? Nakakainis talaga yung parang, pula naman siya. Pero nung kinagat mo, hindi siya crunchy, hindi siya maganda. O, oo nga, hindi mo pinitik, or, di ba, o pinisil, o whatever. O, ito pa, di ba yung mga strawberry, ang ganda nung itsura? O, pero yung mga strawberry, mapanlin lang din minsan. Asim pala. O. So, in a way, the fruits that we bear, we will never know how they turn out to be. Pero alam nyo, yung talagang ang salita ng Lord ay palaging consistent, and we will always be directed to Jesus. Because even if we will never know the fruits that we are going to bear in the future, for as long as it's anchored on the word of the Lord, and anchored only to Jesus, only to God, even if it turns out bad later on, laging may paraan ng Panginoon para pagbungahin ka sa paraan na gusto niya. At alam niyo mga kapatid, kung napaka-uncertain ng buhay araw-araw, yung confidence natin, kapag ito ay nasa Panginoon, we will never go wrong. Palaging bibigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng isang example. If you are a parent who always constantly prays for their children, tanungin ko kayo, kung kahit nagkamali yung anak nyo at some point, wala bang ginawa ang Panginoon para mapabuti ang buhay ng inyong anak? Altogether ba? Ay nako, grabe talaga yung nangyari sa anak ninyo. Yung power ng pagpe-pray for the fruits that we would want to bear, the Lord will always make a way to turn it out in a good state. Tingnan natin ito mga kapatid ha. Okay, doon sa verse 45, ang sabi diyan, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. Kung ano yung kung ang laman ng puso ay mabuti, ito ay lalabas ng mabuti. Kung ito ay may tinatagong kasamaan, ito ay lalabas na masama. Kaninang umaga pala, hinahanap ko sa Google, anong English ng budhi? Sa Tagalog, di ba, meron, ay nako, maitim ang budhi niyan. Di ba? Ang galing, di ba? Parang walang English translation yung konsepto ng budhi. Ang mga Filipino kasi naniniwala tayo sa kasamaan ng budhi. O kung ano man yung budhi sa English, sabihin na lang natin na sa counterpart dito sa Bible, it really is in the heart. Dito, nakikita nyo ba yung acronym na yan? Ano yun? GIGO? Ingatan lang natin yung pagsasabi ng ating acronym ha. GIGO. Na garbage in, garbage out. Yan, yung mga into computer sciences, alam nila yan na or kahit yung mga nasa research, sabi kasi sa research, your research is only as good as your data. So pag mali ang analysis ng data or even yung data gathering, mali. Ay hindi naman totally mali. Siguro hindi yon mag-yield ng research product as it is. Halimbawa, nagpo-programming ka, dapat walang tuldok pero may tuldok, mali na agad yung program. Garbage in, garbage out. Are we consuming garbage? Halimbawa, kumakain ba tayo ng junk food? Very good ka dyan, baby. Ayan, very good. Buti pa siya, hindi siya kumakain ng junk food. Okay, ayan. Oo nga. In fairness sa kanya, hindi siya garbage in, garbage out. Okay, kasi interesting din to ha. Dahil ang isang Christian sa 21st century, much of the garbage that we take in not only comes from the outside world. Much of the garbage that we consume ay nandito sa ating mga cellphone. Tama ba? Okay. Bigyan niyo ako ng example. Anong mga basura ang kinukonsume natin? Secret.
Oh, halimbawa, nanonood ba tayo ng Raffy Tulfo in action? Ay, eto pa, share ko lang. Nung nagbakasyon ako sa bahay ng parents ko, nung wala si Matt, nanonood ako ng TV. Tapos, napunta siya sa, alam niyo ba yung Face to Face ni Carla Estrada? Habang nasa TV, nagko-computer ako, ganyan. Sabi ng mama ko, ano ba yung pinapanood mo? Sigawan na sigawan. Bakit sila aaway sa TV? Sabi ko, yun exactly yung programa nila. Mag-away yung mga tao sa TV. Tapos, syempre, pinalipat niya kasi. Ba't ako nanonood nun? Pero hindi na si Chang Ami to, di ba? Si Carla Estrada na. Tapos, iniisip ko, nung sinita ko ng mama ko, nanonood ako ng face-to-face. In fairness naman sa akin, hindi naman ako nanonood ng face-to-face sa bahay namin. Okay? Kasi syempre, sabihin din ni Matt, yun ba pinapanood mo? Minsan nga naabutan ako niyan pag, hapon, di ba? Nanonood ako ng mga teleserye, ganyan. Pero, natatawa lang ako kasi parang, pag nagtatrabaho kasi ako, gusto ko may naririnig akong nagsasalita. So, minsan, hindi ko na rin naman napapansin ko, sino yung nagsasalita sa TV. Pero, much of what the media produces, ito talaga ay laging may elemento ng intriga. Tama ba? Yan, may elemento ng intriga, ng mga awayan, ng violence, ng mga, basta, things of the world. Issues. Yan po, tama po. Ang tanong ay, do we pay attention to them? Do we spend our time watching them? Because if we do and we pay attention to them, kahit hindi natin directly ginugusto, nagga-garbage in na tayo. Okay, so ang tanong na lang dyan ay, paano naman yung garbage out nun? Naisip ko nga lang, kung kunyari araw-araw manonood ka ng face-to-face. Ganyan. Ano yun predictable, di ba, yung kanyang format. O magsasalita mo na isa, magsasalita, tapos aambahan sila, ganyan, bubugbugan sila sa TV, tapos aawatin sila ng mga bouncer, tapos mag-iiyakan sila sa dulo, tapos meron yan, nanonood pala ako no? Tapos meron silang trio tagapayo, yung isa psychologist, yung isa abogado, yung isa parang, hindi ko alam kung anong work nung isa. So, in a way, if we find ourselves consuming that, minsan kasi hindi laging obvious yung magiging bunga. Sometimes, pag inisip mo yung parang, halimbawa, nunod ka lang na mga ganyan, minsan feeling natin laging pwede nating i-out sa public yung mga dirty laundry natin. Diba? Or for example, ay parang okay lang na magsalita tayo ng masakit. So, ibig sabihin, meron ding pagkakataon na nai-imbibe natin ang isang kultura dahil kahit hindi natin ito tuwiran na parang ine-embrace, pag tayo ay na-expose sa ganong klaseng kultura, it becomes a way of our life. Ganyan. So, in a way, in one way or another, how much of our time are we spending for consuming digital, digital things na talagang makakatulong sa atin na i-nourish yung pagiging Kristiyano natin. Dahil hanggat maaari, palagay ko at some point, ang Panginoon gagawa siya ng paraan para malaman natin na hindi na healthy yung pagkukonsume natin ng digital media. Halimbawa, ito po, yung mga parents dito na may mga anak na nagsa-cellphone na, nanonood sa cellphone, minsan feeling natin, nababantayan natin sila sa content, tama? Pero meron din syempre yung mga content na hindi talaga natin laging makikita 100%. And if we cannot monitor our children 24/7, anong gagawin natin bilang kayo, anong gagawin ninyo bilang mga magulang? This is where the surrendering to the Lord will come in.
If you cannot monitor your children 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a week, the rest of the time that you cannot see them, that you cannot guide them, please pray that the Lord will protect them. Lalong-lalo na hindi naman laging sa lahat ng pagkakataon ay talagang malalaman natin whatever they are doing. Yung mga parents dito, pinagpe-pray nyo ba yung mga kaibigan ng mga anak nyo? Or sinasabi lang, wag mong maging friend yan kasi bad boy yan, ganyan. Hindi sapat na sasabihin natin na wag kang sumama sa barkadang ito. Ano yung sasapat? Ipag-pray natin, mga parents, that your children will be friends with those na hanggat maaari ay hindi sila ma-expose sa mga things of the world. Yun nga lang, paano kung yung anak nyo, yung ways of the world? That's another thing. That's another different thing to talk about. Malay nyo, yung anak nyo pala yung sabi, huwag mong maging friend yung anak ni ganito, kundi, yun, ibang sitwasyon naman yun, hindi ba? Medyo mas mahirap yun, girl. Mas mahirap siyang i-deal with. Pero I know for sure that no parent would want their children to go bad. Okay. Pero hindi sasapat na yung desire lang natin na sana itong anak ko hindi siya maging ganito or whatever. Hindi yun sasapat. Dahil ang mga anak natin ay lalaki sa mundo. Hindi mo naman yan pwedeng i-keep lang sa bahay forever, di ba? So what will protect them really is if and when they become believers of Jesus. At pag dumating yung panahon na oras na, kaya nilang umintindi, natatanggapin na nila si Jesus bilang Lord and Savior nila, I guess that's actually one fruit that you can celebrate about. That your child decides, I am going to be a follower of Jesus. Hindi automatic na kung ang nanay, tatay ay Kristiyano, ang anak ay magiging Kristiyano din. Tama ba? And so, once your child decides that he or she will become a believer of Jesus, that's a fruit of your prayers for a long, long time altogether. Dito po sa Romans 12:2, meron po diyaang meron diyaang reminder as to how do we get to be the tree that will produce a certain godly fruit. Ano pong sabi diyan? Basahin nga po natin yung do not conform. 5, 6, 7, go. Okay. Contrary to popular belief, ang puso ng tao ay hindi ang seat of emotions. Ang seat of emotions ay yung mind talaga. Okay. Napanood nyo ba yung ano ba yun? Inside Out ng Disney. Pag may time kayo, panoorin yung Inside Out kasi meron na siyang sequel. So, if the mind is the seat of emotions, yung heart po, mga kapatid, yung puso, ito ay symbol lamang ng emotions. Halimbawa, kung ikaw ay umibig, hindi yung puso ang umiibig. Yung isip ang umiibig. Okay po? Kaya, tingnan ninyo, hindi naman sinasabi sa Bible na renew your heart. Ang sinasabi dyan sa Word of God ay renew the mind. Because the mind is the seat of your soul. Your mind is your soul. And so, if we acknowledge that if the renewing of mind is focused, directed sa Panginoon, kay Jesus, then, anong sabi dyan? Ano yung magiging resulta? You will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. His good, pleasing, and perfect fruit. Once the mind has been focused solely on the Lord, the fruits that will be born, B-O-R-N-E, or that will be born, past participle, will be born, will be that of God alone. Kaya mahalaga din mga kapatid na, tingnan ninyo to,
Ang galing talaga ng metaphors ng tree. Ang sabi, ang mga halaman, ang mga puno, ay nananourish sa pamamagitan ng mga elemento. Ano yon? Anong kailangan ng isang puno para ito ay mabuhay, mamunga? Anong kailangan niya? O yan, kailangan niya ng tubig. O, brilyante ng tubig, charot. O yan, tubig, hangin, sunlight, yung nourishing soil, at ano pa? Kung sa farm, syempre yon, yung mga nutrients na nanggagaling sa mga pataba. Tingnan ninyo ha, as Christians, we are nourished in the same way as trees are. Okay. Kayo ba ay nananourish ng living water? Amen. Okay. Jesus is the living water. Ano pa? Kailangan natin ng sunlight. Kailangan natin ng ilaw. Who is your light? Where does your light come from? Jesus is our light. At makikita natin yan sa John 8:12. Ano pa? Kailangan natin ng mga vitamins and minerals. Kailangan natin ng nourishment. And if we would want to be nourished, we are not going to look for ways to be healthy outside of the Word of God. Meron akong narinig na preaching na ang sabi ay, kapag daw, ang mundo daw ay obsessed sa self-love. Pero, how much do you really get to love yourself? Compared to allowing the Lord to love you. People can only love as much. May hangganan ang kayang ibigay na pagmamahal ng tao. At pag tayo naman, minahal natin ng todo-todo yung sarili natin, saan tayo pupulutin? O, ganyan, follow your heart. Follow your heart like how? Do whatever you want? Is that self-love? O halimbawa, kunyari ako, ay gusto kong mag-self-love. Kain ako ng kahit anong gusto ko. O, kunyari, ano ba yung gusto ko? Ay, gusto ko ng crispy pata. Winner. Ay, gusto ko kumain ng cake, maraming cake. Self-love. Ito, inom ako ng maraming kape na kung ano man. Our ways of loving ourselves, when we go extreme, yung todo talagang self-love, can also be detrimental. Nakakasira din sa atin. Halimbawa, follow your heart. Gusto mo na gustuhin ka nitong taong to. Oh, what happens if you chase the wrong person? Self-love yun, yung i-follow ko kung ano yung gusto ng puso ko. But if the mind is not renewed and you or us or we are not nourished in the Word of God, ay iba ang magiging bunga niyan altogether. Ano pa po ang nakalagay dyan? Sa Genesis 2:7, di ba, sabi, ang puno kailangan nito ng hangin. Sa una pa lang na create ng Diyos ang tao, He already breathed life into us. So itong buhay na to na ipinahiram sa atin, directed ito mga kapatid for the glory of God. Pag inisip nyo, okay, eto ha, kung minsan nagkakaroon kayo ng krisis sa isipan ninyo, parang ano ba yung purpose pa na nabuhay ako? Nagtatanong ba kayo sa sarili nyo ng ganon? Or hindi, confident ako na kailangan ako ng mundo. I'm God's gift to the world, ganyan. Okay, if ever you've asked yourself what this life is for, and you don't get to have an answer, maybe Genesis 2:7 is a beautiful reminder for us. Hiningahan ka ng Panginoon ng buhay. Binigyan, pinahiram ka ng Panginoon ng buhay. So ang tanong ay, bakit ka naman papahiramin ng Lord ng buhay kung wala namang purpose ang lahat ng buhay na ibubuhay mo dito sa mundo? May buhay na may iksi, pero may purpose. Tama ba? May buhay na sobrang tagal, sobrang haba, 99, 100 years old. Pero hindi ibig sabihin na, halimbawa
Paano sinabi ng Lord, kunyari, Gareth, ikaw, bibigyan kita ng kagaya ng buhay ni Moses, ganyan. Mga gano'n, 100 something years. Tanong, kapag ba tumungtong na ng kalahati, 50 years na, hanggang dun lang yung purpose ng Lord? May expiration kasi hanggang 50 years lang. For as long as every day tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Lord na mabuhay sa araw na ito, kasama yon sa greater scheme ng Panginoon for the purpose that you have. If the Lord already decides to take away that breath from you, then that's the only time that your purpose has already ended. So every single day that you have been breathing that life in you, that came from the Lord, then that means the purpose is not yet over. Okay? Kaya minsan, pag inisip ninyo na parang, syempre I'm sure nakakaranas kayo ng mga crisis na paggising nyo sa umaga, parang ano bang gagawin ko today? Same lang, maliligo, kakain, babiyahe, magtatrabaho, makikipag-usap sa mga tao, uuwi, matutulog, etc., etc. Sometimes, our routine can get the best of us. Ibig sabihin parang, naku, ito na naman, araw-araw, ganun na lang palagi. And yet, pag inaccumulate mo yung araw-araw na ipinapahiram sa inyo ng Panginoon, pag nag-zoom out ka doon sa buhay na ibinubuhay mo araw-araw, then maybe you will find how the Lord wants you to live that purpose of yours. Pero primarya, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, ano ang ultimate purpose ng buhay mo? Alagaan yung pamilya? Hindi naman yun lagi alagaan yung asawa mo, maglinis ka ng bahay. Hindi ganon, di ba? Ang purpose ng buhay na ito, first and foremost, for a Christian, ano ba yung Great Commission ng Panginoon? Yan ang greatest purpose natin, na maipahayag, makilala si Jesus sa pamamagitan natin. At, di ba, paulit-ulit lang na, how do you make Jesus known to others? It's by living the life that was lent to you or that the Lord allowed you to borrow. At ang last point natin, ano pong sabi dyan? The church is Jesus' body sa Ephesians 1:23. Okay, tanong. Since last naman na ito, bakit kayo nag-church? Wala, para ma-fill in yung Sunday morning habit. Kasi nasanay na ako pag-gising ko na Sunday, okay, church, go. Bakit ka nag-church? Alam nyo, lately na-realize ko na yung pag-ibig natin sa body of Christ, lagi yang na-challenge ng kung ano yung sitwasyon natin. Sa personal na sitwasyon natin at yung sitwasyon ng church na pinupuntahan natin. Okay, bibigyan ko kayo ng question na you don't have to answer. Mahal nyo ba po ang KM? Mahal nyo ba yung church na kinabibilangan ninyo? May pakialam ka ba dito sa church na pinupuntahan mo? O pumupunta ka lang dito para ma-fill in yung seat na yan at magdagdag sa carbon dioxide ng lugar na ito? Hindi nyo kailangan sagutin yung tanong na mahal nyo ba yung Kingdom Ministries? Dahil hindi naman yung KM yung supposedly dapat mahal nyo. Ang supposedly, ang makaka-receive ng pag-ibig natin ay yung body of Christ. Kaya ko yung tinatanong ay dahil inasmuch as nininourish tayo ng body of Christ, nininourish natin ang spirit ng bawat isa, ito din ang nagdenourish sa atin. At tayo, mga kapatid, tayo bilang bahagi ng body of Christ, wag natin maliitin yung role natin na tayo ang nagdenourish din dito sa ating church. Kung ano yung pag-ibig na supposedly ay nare-receive natin mula, example na lang, sige, sa body of Christ, kung ano yung care, pakialam, friendship, pag-ibig,
na nare-receive natin mula sa body of Christ na kinabibilangan natin, yun din sana yung ibabalik natin sa Kanya. Our church needs us, mga kapatid. Not only our presence. The church needs us to be here for it. Nandito tayo para sa body of Christ mismo. At kaya ko to sinasabi ay dahil napakahalaga nung role na naiisip natin na tayo ay nag-grow, nagpa-progress bilang isang Kristiyano. Hindi dahil nagde-devotion lang tayo everyday at hindi lang dahil tayo ay nagpe-pray everyday. Tayo ay dinala ng Lord sa isang church, sa body niya, para doon tayo mag-flourish. Doon tayo mamunga. Naisip nyo ba kung, okay, eto ha, gano'n na kayo katagal sa KM? O, kunyari, so and so number of years. Kayo ba nakikita nyo kung paano pinamumunga ng Panginoon yung mga kapatid natin dito? Na-witness nyo ba yung greatness ng Lord sa buhay ng kapatid mo? Kung hindi mo pa nakikita yon, ibig sabihin dalawa lang yan eh. Kakakilala mo pa lang sa kanila or hindi mo talaga intentionally nakikita na, ay, grabe talaga yung Lord dito sa buhay ni, kunyari, ni Julie. Ganyan. Hanggang nagtatagal tayo sa isang body of Christ, sa isang church, na-witness natin that the Lord really is alive and the Lord is good, especially to the lives of our brothers and sisters. Kaya lagi nating aalalahanin at pag tayo ay pumupunta sa KM, tayo ay nag-church, we are there not only to receive, but also to witness how the Lord works in everyone's lives. Ako bilang teacher, masaya kami, kaming dalawa niyo, at masaya kami na pag nakikita namin yung mga kabataan dito, nakakatapos ng pag-aaral. Nakakaiyak. Minsan, di parang, ay, grabe yung Lord. Parang, lalo na pag nalaman mo how difficult it was for the family to bring this child to school. Pag nakikita namin na nakakapagtapos ng pag-aaral, o yung mga kabataan natin ngayon ay eventually, dati kabataan si Julie, syempre ngayon, hindi na. Pero kung kunyari, nakikita mong, ayan din, si Faye. Pag yung mga kabataan dati ay nagkakaroon na ng sarili nilang pamilya, hindi ba bunga yan? Bunga sa buhay nila ng kabutihan ng Panginoon. Hindi lang to para makita natin parang, ano kayang latest? Anong latest girl sa KM? Hindi lang sa ganung punto eh. Pag nakikita natin, hindi lang doon sa economical na pag-unlad. Pag nakikita natin na gumagaling sa malulubhang sakit yung mga kapatid natin, hindi ba testament yan ng kabutihan ng Lord sa buhay nila? Pag yung mga maliliit na bata dati, ay yung babies dati ay bata na tumatakbo dyan at malulusog sila, hindi ba kailangan natin i-witness, ay ito napakabuti ng Lord sa buhay nila. Every single time that we encounter the body of Christ, we are reminded that the Lord is good. Now, what if your life is stagnant? Parang, ay, walang movement. Di pa ako nakapag-asawa, wala pa akong jowa, same-same lang. It doesn't mean that the Lord is not working in your life. But appreciating what the Lord is doing in the lives of others allows you to have that hope na in God's time, something will be answered for you also. Diba? Yun naman yung pangako, mga kapatid ng Word of God. Hindi nangingilala ang Panginoon sa kung sino lang yung ibe-bless niya. Hindi. Ang sinasabi ng Bible, kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, ikaw ay believer, most definitely, you will be a recipient of God's glory, of God's greatness. So whatever you are receiving from the Lord right now, and whatever you are not receiving from the Lord, but is a prayer of your spirit, it will come to fruition in His time. Alam niyo yung term na fruition, F-R-U-I-T-E-A-T-I-O-N, fruition, T-I-O-N lang pala. Yung word na yon, ang Tagalog niya ay, di ba, magbubunga sa panahon. It will come to fruition. You will have the fruits. If you find that your life is lacking, okay po,
siguro i-emphasize natin to at dito na po tayo magtatapos. If you find that your life is lacking with something, tanong, may kulang ba sa buhay mo ngayon? Meron ka pang gusto na i-bless ka ng Panginoon? Meron bang gusto mong alisin ang Panginoon sa buhay mo? Meron ka bang gusto sanang idagdag pa ng Lord sa buhay mo? Meron ka bang gusto na i-relieve ng Panginoon sa buhay mo? Paginhawahin? Pagalingin? The Word of God says that out of the fullness of the heart, actions, words come out. If you are in desperation of something that you would want the Lord to give you, please occupy your mind with that strong belief that the Lord is working in your life. Instead of mapuno yung puso mo ng pait, ng kaasiman, gusto niyo ba yun? Medyo natatawa ako sa thought na punong-puno ng pait, ganyan. Pero ako din, punong-puno ako ng pait. Oh, mas mapait pa sa ampalaya. Mas bitter pa sa ampalaya. O mas maasim pa sa manggang kinuha sa puno, na hindi mo puno. Oo, ayan. Maasim tuloy yung mangga kasi hindi mo puno yun eh. Oh. Mas mapakla pa sa saging na hindi pa hinog. There's always that challenge for us Christians to be occupied by knowing that the Lord doesn't stop from being good. Kahit na may hindi magaganda o mabubuting nangyayari sa atin. Sige po, tumayo po tayo at ipanalangin po natin ito. Sige po, let's place ourselves doon sa pinanggagalingan po natin. Okay? Kung tayo ay puno, batay sa Bible, kung tayo ay mga puno, ano ba yung nag-nourish sa atin ngayon? What are we being fed? Kung tayo ay nadidiligan, nauulanan ng mga inggit, ay, nako, kailangan talaga natin ipag-praise sa Lord. Kung pakiramdam natin ay may kulang sa budget, kulang sa pangpinansya, alam nyo, wala namang hindi kayang ibigay ang Panginoon. Okay? Alam nyo, yung finances, lagi tayong papaalalahanan na if the Lord has given Jesus to us, what else can He not give? If talagang kulang, then allow the Lord to answer for all these that you are worrying about. Isa pa po, yung mga nasa puso natin ng mga negative emotions. Halimbawa, para sa akin, ako talaga very anxious ako sa future. Hindi ko alam kung bakit, kung kasama ba yun sa dahil tayo ay nagkakaedad at yung future palagi ay parang napupuno ka ng pangamba. Kung kagaya ko ay nangangamba ka sa 5 to 10, 15 years from now, allow the Lord to assure us that wherever we are brought to, kung saan man niya tayo dadalhin, kung anong klaseng future yung nag-aantay sa atin, we will never be in that place alone. Kasama natin ang Panginoon. Kung meron tayong mga iniinda na mga sakit, you know, the body that we have, nagde-deteriorate talaga yan, mga kapatid. Tayo ay tumatanda, ang katawan natin ay kailangan masustain. Hindi lang ng masusustansyang pagkain. Hindi lang ng happy life. Hindi sa ganun natatapos yon. Kung meron ka nang nararamdaman sa iyong mga kasukasuan, or ikaw ay na-diagnose ng kung anumang condition, hindi namin malalaman how painful it is. Hindi marirelieve lagi ng gamot ang mga sakit.
But please trust the Lord. Trust the Lord that He is with you. That this body, itong katawan natin na ito, it's really just bound to deteriorate. But for as long as your spirit is with the Lord and is in the Lord, mas mahalaga na malakas ang ating spirit kahit na nangihina ang ating mga katawan. We would also like to pray for everyone's family. Kung meron kayong mga pinagpe-pray for your children, please do not stop to pray about it. Pray for the Lord's protection to your kids. Pray for each one's safety. Kahit yung simpleng pagtawid ng inyong mga anak na nagko-commute, yan, ipag-pray natin yan talaga. Yung pakikisalamuha ng ating mga anak sa ibang tao, ipag-pray natin yan, that the Lord will bring them to people who will nourish them also. In as much as yung mga anak po ninyo ay ina-nourish yung buhay ng iba. Let's also ask the Lord to protect every one of us here, especially with our exposure sa social media. Maraming mga negative things tayo na naririnig sa balita, napapanood ng mga videos. Nagkalat ang mga kaparaanan ng kaaway para nakawin yung joy, yung peace, at yung godly nature natin. Napakatinding battle talaga ang meron sa internet. Allow the Lord to sustain us in every single time that we scroll on our phones. Mahirap siyang panindigan kung tayo lang. Kaya kailangan nating i-ask yung paraan ng Panginoon. We also pray for this church, the body of Christ, that we were brought in, kung saan tayo kabilang. Let's pray for Kingdom Ministries. Let's pray for Pasjo and Pastora SP. That in their leadership, this church will be nourished. And let us make a conscious effort, mga kapatid. Let's pray for ourselves. Magkaroon tayo ng conscious effort na tayo rin ay ine-nourish natin yung leadership ni Pasjo at saka ni Pastora SP. Whatever we can contribute, whether it's our presence, whether it's our prayers, whether it's our offering, however we could actually contribute, let's pray na the Lord will bless this church with our presence, with us being here. Hindi dahil gusto nating bayaran kung ano man yung ginagawa ng church para sa atin. Hindi ganon. We need to live here like an ecosystem na sinusustain ang bawat isa. Lord, help us because even if we would want to bear the fruit, we would want to bear godly fruits, Panginoon, and even the fruits of the Spirit, most of the time, we fail, Panginoon. We fail because we cannot do all these things by ourselves. Napapagod ang aming katawan, Panginoon. Napupuno yung aming mga isipan ng anxiety, ng worries, ng mga kalungkutan, Panginoon. And even in that midst, Panginoon, we know that you are alive, that you alone, Panginoon, will be able to sustain us. Remind us every day, Panginoon, that the reason why nakakilala kami sa iyo, Panginoon, ay dahil nais mo na sa mundong ito, sa buhay na pinahiram mo sa amin, kung hanggang kailanman tong buhay na to, Panginoon, hindi mo iaalaw na mabuhay kami sa kalungkutan, sa kapighatian, sa bitterness, sa kakulangan, Panginoon. Hindi ganon yung disenyo mo, Lord God. Allow us to experience this life, believing that your power is beyond our understanding and your power is unmatched in this world, Panginoon. Minsan, may hatak talaga yung kaaway sa amin, Panginoon. O baka hindi minsan, baka lagi.
Kaya Lord, tulungan mo kami to navigate this life nang naayon sa iyo. If we are sinning, Panginoon, yung mga sins na naka-capture sa amin, kung meron kami mga addictions, Panginoon, Lord, release us from this, Panginoon. We might have been released before, and yet we see ourselves coming back, Panginoon, sa mga kasalanang ito. Lord, save us from those sins, Panginoon. Alisin mo sa amin yung tanikala, Panginoon, na nagbabind sa amin dito sa mga kasalanan na ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, na kami ay may mga kahinaan at ikaw lang, Panginoon, yung may kakayanan to strengthen us, to fight whatever sins, addiction, Panginoon, na nagbabind sa amin, Lord God. Please do not allow na yung mga generational curses, Panginoon, ay maipasa pa namin sa aming mga anak, mga apo, Panginoon. Kaya mo kami, Panginoon, iniligtas ay dahil gusto mo ring mailigtas ang aming sambahayan, Panginoon. I pray for each one. May mga kapatid kami dito, Panginoon, na may mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa Lord. Lord, in your time and in your purpose, Panginoon, ang aming mga kamag-anak, kapatid, magulang, mga relatives, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, we declare, Lord God, na sila ay makakakilala. Kung hindi man sa pamamagitan namin, Panginoon, you will make a way. Dahil gusto mong maligtas ang aming sambahayan. We know, Lord God, that this life can be very harsh. But we are assured, Lord God, of your salvation. Huwag naming ipagdamot sa iba, Lord God, yung salvation na ito. Sa maliliit na bagay at sa malalaking bagay, we pray na at some point, gagamitin mo kami para makakilala ang iba sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na hindi nasusukat yung kabutihan mo. In everything that we do, Lord, be glorified. In everything that we do, Jesus will be known. Jesus will be seen by others, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lahat ito, Lord, itong salita mo, huwag mong hayaan na pag-uwi namin, ito ay mananakaw ng kaaway, Lord God. Preserve this in our spirit, Lord God. Let this be a reminder for us every day. Salamat, Lord God. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Ayan. Salamat po. Salamat sa salita ng Lord. Dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa Pilipos 4:19, ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sabayan niyo po ako sa pag-awit habang tayo ay nagbibigay ng ating tithes. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, ipanalangin po natin ang mga kaloob. Panginoon, papuri at pasalamat po ang ibinabalik namin sa inyo. Salamat, Lord, sa mga kaloob na ito na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Nawa, Lord, ang lahat ng ito ay maging karagdagan para po sa ikalalago ng inyong mga gawain. Continue to bless, Lord, maging ang mga taong naghandog. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga trabaho, ingatan sa lahat ng oras at bigyan ng malakas na pangangatawan. At dinadalangin din namin sa inyo ang mga business. Continue to bless them, O God.
At ganoon din naman, patuloy kaming lalapit sa inyo para sa mga anak mo na nangangailangan ng hanap buhay. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanila upang magkaroon ng pagkakakitaan. At ganoon din, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Ang aming mga kamay, Panginoon, ay i-bless ninyo sa lahat ng aming ginagawa. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa mga announcement, tithes and offering can be sent through BPI, Metrobank, and GCash. Worship service po every Sunday at 9:30. At ang prayer intercession po ay every Saturday at 9 a.m. dito po sa church. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, Instagram, and TikTok. TSG, dito po sa church, after po ng service. Ayan. Special announcement, Pastora Vicky Agape Group today after the service. Men's Agapean Community, November 26, 2023, right after the service. November 25, in memoriam of Pastora Vicky Molo. Birthday celebrants pala yun, sorry. Happy birthday, Ate Vix. Wala na pong iba? Kung wala na po, natawagan ko po si Pastor. Siya nga po pala, no, kahapon po ito. Kahapon ay pumunta kami doon sa ating lupa sa Pulong Saging. Pinapagawa natin church building doon. Medyo masukal, medyo makita natin remote na yung area. Kasi nga marami ng mga nakatabing na damo. Pero, mga kapatid, kami ay 6, no, na napunta doon. Kasama dyan si ako, si Chef, si Kuya Art, si Kenneth, si Kuya Chris, at si Tito Nasi. Okay? At meron naman po kaming na-accomplish. Medyo na-late ko lang na ibigay yung picture kay Ate May. Umahabol, may kita yung picture dyan. So, ang ginawa natin doon ay nagtabas at nagtanim. Yan. So, marami tayong natabas, pero hindi pa po talaga nalinis. Marami din po tayong naitanim. Si Kuya Chris specifically nagtanim, pero hindi pa po lahat ay naitanim. So, we are looking forward na makabalik uli po doon. And hopefully, makasama po namin yung mga Agapean women. So, palagay ko po, mag-schedule po tayo ng isa pang pagbisita po doon sa ating church building na pinagagawa sa Pulong Saging. And siguro maging ano na rin po natin yon, maging parang activity natin sa church na makadalaw doon para ma-accomplish po natin yung dapat ma-accomplish, malinisan at mataniman. Okay? So, palagay ko po, medyo konti lang po yung amin na-accomplish kasi 6 lang po kami. Pero kapag marami po tayong goal na ma-achieve. Okay? So, yun, alam niyo po, no, yung ating lupa, yung ating pinagagawang church building, dati ay sobrang linis, sobrang parang maganda tingnan, pero ngayon, masukal, at marami ng mga nakatanim na talahib na matitigas. So, yan po yung mga sample na aming pinagagawa doon. At medyo sumakit lang po yung mga balakang at kasukasuan namin dahil hindi naman po kami sanay talaga magtabas, hindi kami professional dyan. Pero marami naman po kaming nagawa. Kaya kinakailangan po natin, mas marami po tayo magagawa. Okay, siguro mag-a-announce lang po tayo ng time para makabalik po doon. At kung magkaroon po tayo ng time, hindi ko po alam kung baka by end ng November or first week ng December. Kung makabalik po tayo doon, please be part of it, no? Be part of it. Na tayo ay sama-samang malinisan po natin yon.
And then, bakit po? Kasi kung malilinisan po natin yan, magkakaroon na lang po tayo ng mga maintaining time. Dadalaw po doon once a month, i-maintain. Hindi katulad po ng nakalimutan na natin ng ilang buwan. So, ibig sabihin, talagang tubo ng tubo yung mga talahib at titigas na yung mga talahib. Pero kapag nalinisan po natin yon, magme-maintain na lang po tayo ng kahit once a month na visit doon para malinisan lang. Okay? And baka siguro sa ibang panahon, magkaroon tayo dyan ng caretaker. Pwede tayo magpaano ng alaga ng kambing, baka o anuman, di ba? Kasi alam niyo po, 1 hektarya po yan. So, marami pong magagawa doon. Marami din yung pwede possible na maging income generating fund ng church. Okay? So, yan po mga kapatid. At salamat po sa bawat isa na pumunta doon. Salamat sa effort natin. At nawa next time, mas marami pa tayong ma-accomplish. Okay? So, yun lang po yung ating update. And atin po ding alalahanin yung atin din pong binibigay na pledge sa ating church building construction. Kung kayo po ay nag-pledge, I remind you mga kapatid na kung ano man yung inyong binibigay monthly, the Lord will provide ano man yung mga pangangailangan ninyo. Amen po ba? Because the Lord loves a cheerful giver. Okay? Siguro po tayo po ay tumayo na mga kapatid at salamat sa Panginoon. Tayo ay dinala niya ng safe at itong past week na nakaraan, naranasan din po natin na safe din po tayo. Tama po ba? Lumalakas yung pangatawan, iniingatan tayo ni Lord. At yung mga pangangailangan na tutugunan, yung mga karamdaman napapagaling, no? Salamat meron tayong Diyos na siyang may hawak na ating buhay. Kaya mga kapatid, sa ating spiritual journey, talagang kailangan natin na lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Ang taong lumalapit sa Diyos, ang taong humihingi, nagnanak, nagsisik, yan yung mga taong binibigyan ng Panginoon. Kaya everyday ng ating buhay, patuloy natin ipanalangin na hindi lang tayo pagpalain sa ating mga pangangailangan, kundi pagpalain tayo ng Diyos spiritually. Napakahalaga po ang spiritual na pagpapala dahil ito po ang nagpapatibay ng ating buhay dito sa lupa. Maraming unos, maraming mga challenges, maraming mga samot-saring mga karanasan na sometimes hindi maganda. Pero kung matatag, maganda ang relationship mo sa Panginoon, kailanman hindi kanya pababayaan at itong mga nararanasan natin, hindi tayo pababagsakin. Amen po ba? So first prayer natin mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon spiritually. Manalangin tayo. Aming itinataas po, Ama, ang aming buhay spiritual. Salamat, Lord, dahil kami ay ligtas na. Pero hindi pa natatapos ang aming lakad sa aming pananampalataya nung kami iniligtas mo na. Kami, Panginoon, ay nagsimula lang. Kaya hinilin po namin na patuloy kaming maging matatag sa aming faith. Makilala ka namin, Lord, ng mas malalim pa. At magkaroon kami ng desire na kilalanin ka sa pang-araw-araw ng aming buhay. At sa lahat, Panginoon, ng mga plano namin, mga iisipin, Lord, inihilin po namin, nabigyan mo kami, Panginoon, ng awareness na lagi ka namin i-recognize. Lagi ka namin i-acknowledge. Lagi, Panginoon, ang iyong salita ang maging prinsipyo ng aming buhay. At lagi kami, Panginoon, sasangguni sa iyo. Dahil, Panginoon, alam namin na mas maganda, mas dakila ang plano mo kaysa sa mga plano namin. Kaya Lord, tulungan mo kami, samahan mo kami, maging mapagpala, Panginoon, ng aming buhay spiritual. At ganun din, Lord, tinataas din po namin ng aming mga pangangailangan. Ang mga pangangailangan physical, Panginoon. Ang aming mga karamdaman, salamat dahil pinapagaling mo.
bawat isa na nakaranas, Panginoon, ng mga lubhang karamdaman, katulad, Panginoon, ng aming kapatid na si Ate Annie. Salamat, Lord, dahil nagkakaroon ng magandang recovery ang kanyang pangatawan. Kaya patuloy namin dinadalangin siya. Palakasin mo siya at ikaw po, Panginoon, ang maranasan niya, punuin mo siya, Panginoon, ng pag-asa at pagpapala. At salamat po din, O Diyos, sa iyo, ang bawat isa na may karamdaman ngayon, ipuin mo sila. Ikaw po magpagaling ng kanilang mga karamdaman na naranasan ng kanilang pangatawan ngayon. At salamat dahil kung meron mang karamdaman, Lord, mararanasan po namin ang kapangyarihan mo. Kaya dumaloy nawa, Panginoon, sa aming mga pangatawan ang iyong kapangyarihan sa pamagitan, Lord, ng banal na spirito na nasa sa amin. Mararanasan po namin ang healing. Mararanasan po namin ang total at complete healing, Panginoon. And kung sino man ang nananampalataya sa iyo ngayon, O Diyos, tugunin mo sila. Sagutin mo sila, Panginoon. Dahil ikaw ay sumasagot sa mga taong nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Ganon din, Panginoon, ang aming mga pangangailangang financial, itinataas po namin to, Ama. Kung meron mang kakulangan ng bawat isa, ikaw po, Panginoon, ang siyang Diyos na nagpupuno. Ikaw po ang aming Diyos na naglikha ng lahat. Kaya, Lord, ano pa itong mga pangangailangan namin? Nagtitiwala po kami, Ama, sa iyo. Ang aming kakupusan, ang aming lahat ng mga gastusin, mga bayarin, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magsusupply. Because you are our great provider. Salamat po sa iyo sa bawat isa na nananampalataya sa iyo ngayon. Natutugunin mo ang pangangailangan nila. Ang bawat isa na nananampalataya ngayon, na isusupply mo ang pangangailangan nila, isusustain mo, Panginoon, ang mga bayarin at gastusin. Tugunin sila, Panginoon, ayon sa iyong pagmamahal, ayon sa kanilang pananampalataya, at ayon sa iyong panahon. Salamat po, Ama, sa mga pagpapala na magbibigay karangalan at kalwalhatian, Panginoon, sa iyong pangalan. At ganoon din, O Diyos, ang aming pamilya, muli, ikaw po, O Panginoon, na magpatibay ng aming pamilya. Ikaw po maging sentro. Nawa, kung meron mang pinagdadaanan ng pamilya, kung meron man tampuhan, kung meron mang galit, sama ng loob, o hidwaan, Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ayos nito. Kaya salamat po, Ama, na naandyan ka. Ang aming pamilya ay aming itinataas sa iyo upang lalo pang maging maganda, maging matibay, maging maayos ang samahan at nagmamahalan. Kaya salamat po, Panginoon. Napakahalaga ng pamilya namin sa iyo. Kaya Lord, kung anuman ang aming mga pangailangan sa family, ikaw nawa, Panginoon, ang siyang tumugon. Ikaw nawa, Panginoong Yesus, ang aming family din dito sa KM. Pagtibayin mo, Panginoon, ang aming relasyon sa bawat isa. Maging matatag kami sa aming pananampalataya. At kami, Panginoon, ay enable mo. Magawa po namin, Panginoon, ang aming responsibility. Ang task namin, Panginoon, na kami maging ilaw at asin at ma-share namin, Panginoon, yung gospel. Kaya, prepare mo kami as a church. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat na magiging plano mo. Lord, ikaw po ang siyang matatanghal. Muli, Lord, itinataas po namin ang church na ito. Patatagin mo kami. At talagang kami, Lord, ay kasangkapanin mo, Panginoon, upang marami pang makakilala sa iyo. Salamat po, Ama. Muli, ito ang mga dalangin namin, Lord. At ang mga special prayer request na alam ko, Panginoon, alam mo, Lord, sagutin mo sila. Kung meron mang pagtatama, itama mo sila, Panginoon. I-direct mo sila sa path mo. At ang mangyari ay ang iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa iyo. Tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Panginoon.
ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang gabay, patnubay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay mawit uli bago tayo maghiwa-hiwalay. Dakila ka, Panginoong Jesus, sa buhay ko. Ika'y di nagbabago noon pa man hanggang ngayon. Buong puso't lakas, ikaw ay aking mamahalin. Walang hanggang pag-ibig mo sa'kin. Oh Diyos, lahat ay kaya mo gawin. Walang imposible sa'yo. Ikaw ay tapat, pangako mo'y di nagbabago. Ikaw ay tapat, pagmamahal mo'y umapaw. Ikaw ay tapat, pupurihin at dadakilain. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang sasambahin. God bless everyone. Kitchen Ministry available today, Picadillo. Please support Kitchen Ministry. Thank you.